Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-15 kabanata ng mga awit at magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Kahapon ay nabasa po natin ang huling kabanata ng unang kronika. Sinabi ni David ang kanyang mga huling habilin bago siya namayapa. Kailangan nilang tumindig upang gawin o patayuin ang templo ng Diyos. Bilang hari, kahit saan man magpunta si David ay nakaranas siya ng katagumpayan. Marami siyang mga naging ari-arian at kayamanan. Ngunit kanyang inihandog ang lahat ng mga kayamanan na ito, ang kapangyarihan at katagumpayan na mayroon siya sa Panginoon. Ang nais lamang niya ay ang patayuin o gawin ang templo ng Diyos. Para sa maraming mga taga-Hong Kong, kung ang isang tao ay mayroong ari-arian, ay maitatanghal na siya bilang tekila o mayaman. Para sa mga taong walang ari-arian, ang nais nila ay magkaroon ng kanilang mga sariling ari-arian. Mga taong walang sariling bahay ay nagnanais na magkaroon ng sariling bahay para sa kanilang susunod na henerasyon. Kung ang isang tao ay may kawalan pagdating sa isang bagay, ang nais nito ay ang magkaroon ng bagay na iyon. Ngunit kumpara kay David, nasa kanya na ang lahat, ngunit mayroon pa rin siyang pinakanais at yun ay ang gawin ang templo ng Diyos. Ang Psalm 65 ay magandang kadugtong ng ating pinag-aralan sa unang kronika dahil ito ay mga awit na ginawa ni David. Ating makikita ang uri ng pananaw na mayroon si David at kung bakit nga siya pinagpala. Ang pamagat nito ay buhay na tunay na pinagpala. Unang bahagi ay sa verse 1, 2, 5. Dinidinig ng Diyos ang bawat nating panalangin at tayo ay magiging maligaya at sagana. Unang verse, marapat na ikaw o Diyos sa Zion ay papurihan, dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitawan. Ang lahat ay mayroong pananabik na purihin ang Diyos. Sila'y nag-aabang na makita ang Diyos. Nais nilang papurihan ang Panginoon. Naroon ang maraming pangako sa Panginoon at ang bawat pangako ay natutupad. Ibig sabihin nito ay maraming tao ang nagnanais na pumunta sa Zion upang papurihan ng Diyos dahil ang Diyos ay nakikinig sa kanilang mga panalangin. Ang bawat nilang mga pangangailangan ay naibibigay. Sa verse 2, pagkat yaong panalangin nila ay iyong dinirinig, dahilan sa kasalanan lahat sa iyo ay lalapit. Lahat sa iyo ay lalapit. Para sa ibang mga taong pagkakaroon ng ari-arian ay mahalaga. Ngunit para sa ibang mga tao,
Maaaring wala silang ganoong pakialam pagdating sa ari-arian. May mga taong naghahabol lamang ng pag-ibig o romansa. May mga taong ang habol ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan. O kaya ang nais ay ang ikabubuti ng kanilang mga anak. Ang lahat ay mayroong kani-kanilang pangangailangan. Ngunit ang Diyos ay tumitinig sa bawat daing na ito. Sa totoo lamang, ang pinakamahalagang uri ng pagpapala ay ang pagdinig ng Diyos sa ating mga panalangin. Ibinibigay ng Diyos ang bawat nating dalangin at ito ang pinakamahalaga at pinakamatinding pagpapala. Nakarinig ako ng isang halimbawa. Minsan ay mayroong isang tao na nais magkaroon ng negosyo, ngunit lagi siyang nawawala ng pera. Malaking halaga ng pera ang nawala sa kanya. Mula nang siya'y bata pa hanggang sa tumanda na. Ito ay nagdala ng matinding kalungkutan sa taong ito. Ngunit sa totoo lamang ang kanyang pamilya ay mayaman, marami silang mga ari-arian. Ang kanilang pamilya ay maraming mga ari-arian at sariling mga bahay. Sa kabila ng mga pag-aaring ito, ay hindi pa rin siya nakontento kung kaya nais niyang magkaroon ng sariling negosyo. Ano kaya ang nasa isip ng taong ito? Ang nais niya ay magkaroon ng plano at ang plano na ito na mapangyari. Gusto niyang siguraduhin na siya'y tama pagdating sa kanyang plano. Ito ay nagpapatunay na lamang na ang bawat tao ay may sarili-sariling uri ng pag-iisip. Buong buhay niya, ang taong ito ay laging nag-iisip kung ang kanyang nasa isip ba ay tama. Ito ay nagpapakita na ang lahat ay mayroong kanya-kanyang pag-iisip, ngunit ang totoo ay Diyos ang siyang magpapatupad ng kanyang kalooban. Kung anumang nais natin ay maaari nating idalangin sa Diyos at Diyos mismo ang magsasakatuparan ng mga ito. Diyos pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. Kung anumang nais natin, ay siyang kailangan natin. Verse 3, bunga nitong pagkukulang kaya kami nalulupig, gayon paman patawad mo'y amin pa rin nakakamit. Sa totoo lang, kung ang iyong mga kasalanan ay napatawad, ito'y isang malaking pagpapala. Maaaring makagawa tayo ng mga mali at pagsisihan nito, nakapanakit ng ibang tao, o kaya ay pumatay ng tao sa ating puso, at naroon ang guilt. At ito ang pinakamasakit na bagay na maaaring maranasan ng tao. Ngunit ang Diyos ay kayang magpatawad. Ang Diyos ay hindi lamang nagsasakatuparan ng bawat nating dalangin. Nakikita din ng Diyos ang bawat kasalanan na mayroon tayo at kaya niya tayong patawarin sa lahat ng mga ito. Ito ay isang malaking pagpapala mula sa Diyos.
So verse 4, silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinila mo'y mapalad na tuturingan, magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Sino ang tinatawag na tao dito? Sa lumang tipan o sa panahon ni David, ang tinutukoy dito ay ang mga Levita. Ang mga Levita ang pinili ng Diyos na maaaring dumulog sa kanyang presensya. Ang mga Levitang ito ang pinili ng Diyos na maaaring dumulog sa kanya. Kaya naman naroon ang inggit na bakit sila lamang ang maaaring dumulog sa templo ng Diyos. Kaya nabanggit sa verse 4, magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kung nasa atin ang templo ng Diyos, tayo ay makukontento. Kung tayo maglilingkod sa Kanya, tayo ay makukontento. Bilang tao, tayo ay nilikha ng Diyos. Kung kaya ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay ay ang ating interaksyon sa Panginoon, ang ating ugnayan sa Panginoon. Kung tayo ay may pangangailangan, iyon ay ibibigay ng Diyos. Kung tayo ay may kasalanan, tayo ay patatawarin ng Diyos. Ito ang totoong pinagpalang buhay. Upang sa lahat ng ito, tayo ay magkakaroon ng ugnayan at maaaring manalangin sa Diyos. Maaari nating hinga ng tawad ang bawat nating kasalanan at maaaring maglingkod sa Kanya. Ito ang pinakamatinding pagpapala sa pananaw ni David. Ang pagpapalang nabanggit sa verse 4 ay nangangahulugan din ng pag-abante. Maaring naisip natin na maraming mga bagay ang umuusad sa ating buhay at ang lahat din nating ginagawa ay paabante. Sa marketplace man yan, o ang ating mga nililikom, ang ating mga ini-invest, o ating ugnayan sa ating pamilya, o kaya ay pag-ibig sa ating kasintahan, ang lahat ng ito ay umaabante. Pag-abanteng ito ay isang pagpapala para sa atin. Naalala ko nang ako'y ikinasal sa aking asawa. Maraming mga tao ang nagsasabi na kami ay pinagpala. Ngunit isang araw sinabi niya sa akin, nang siya ay nasa labas ng aming tinitirahang apartment, sa daan habang siya ay naglalakad, siya ay nag-iisip, kailan ako makakaalis sa bahay na ito? Napaka-maraming limitasyon. Kung ikaw ay isang taong may sariling pag-iisip, laging naroon na kailangang gampanan ang tungkulin bilang isang anak, bilang asawa, bilang hipag, bilang biyenan.
Naroon ang pakiramdam na maraming opresyon sa paligid, maraming pakiramdam na madami kang gustong gawin na hindi mo magawa. Kung ikaw ay isang babae sa Taiwan, nagtuturo o kaya ay guro, iyon ang pinakamainam na posisyon na maaari matanggap ng isang babae. Dahil matapos magtrabaho ay maaari ka nang umuwi ng lahat ng ito ay maganda at mainam. Ngunit sa iyong puso, maaaring naroon ang pakiramdam ng opresyon dahil mayroon kang sariling pag-iisip, mayroon kang sariling mga nais. Ngunit ang lahat ng mga pagnanais na ito ay hindi napapangyari sa iyong buhay. Ngunit dito, sa ating binabasa, naroon ang pagkakontento sa templo ng Panginoon. Kahit ano pa mang pakiramdam na mayroon ka ay hindi nagdadala ng kabigatan sa iyo. May mga bagay din na nais mo, ngunit ang lahat ng ito ay naibibigay ng Diyos. Dahil sa pagkakontentong ito ay naroon ang kasiglahan o sigasig na paglingkuran ng Diyos. Sa verse 5 to 8, ito po ang susunod na talata. Diyos ang nagliligtas sa kanyang mga tao at sila'y nagpupuri. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos, sa kahangahangang gawa kami iyong tinutubos. Verse 5. Kahit sino sa daigdig, sa iba iyong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Ang pagpapalang ito ay dahil sa pagliligtas ng Panginoon. Sa verse 8, dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sanglikha. Bunga nitong ginawa mo sa galak ay sumisigaw buong mundo kahit sa ang sulok nitong daigdigan. Ang verse 6 to 7 ay magkatulad. Nilikha ng Diyos ang kabundukan. Sa verse 6, sa taglay mong kalakasan mga bundok tumatatag, dakilakat ang lakas mo ay sa gawa na hayag. Dito nabanggit ang pagkakatatag ng mga bundok. Ang lahat ng kaguluhan sa ating puso ay kayang papayapain ng Diyos. Ko alam kung nasobrahan ba ako sa pagbabasa ng mga balita. Ngunit pansin ko na ang presidential election ay may ugnayan sa atin. Dahil kung sino mang maihahalal bilang presidente ay makakaapekto sa magiging takbo ng mundo. Ang iba't ibang tao ay susuporta ng iba't ibang mga politiko. Sa US man o sa kahit alin pa mang bansa sa buong mundo. Ang bawat kabundukan ay may kanya-kanyang nais na gawin. Ang kabundukang tinutukoy dito ay mga otoridad. Ang lahat ay nagpupumilit upang ang mga
kabundukan na ito ay mapangyari ang kanilang sariling kagustuhan. Kamakailan lamang ay ating pinapanalangin ng Israel at kanilang sinimulan ang isang panibagong pakikipaggiyera sa Lebanon. Ang lahat ay nakikipaglaban o ang lahat ay may sarili-sariling mga pinaglalaban na ang pag-iisip nila ay sila ang tama. Ngunit kung naroon ang presensya ng Panginoon ay kaya niyang papayapain ang bawat kaguluhan na ito. Kaya niyang papayapain ang kaguluhan sa pagitan ng mga bayan upang maligtas ang mga tao at upang maging masaya ang mga tao. Dati ay mayroon tayo mga nababasang balita tungkol sa Ukraine. Kinuha nila ang lahat ng kalalakihan upang sumama sa kanilang hukbo. Dito mapapansin natin na maraming issue at problema ang mundo ngayon. Ngunit ang Diyos ang siyang makakapagbigay kapayapaan sa lahat ng kaguluhan na ito upang ang buong mundo ay maging masaya at makapagpuri muli. Verse 9 to 13, ang Diyos ay may pakialam sa atin. At ang buong mundo ay magdiriwang. Sa verse 9, sabi po dito, umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga umuunlad ang lupain, tumatabaya ang lupa. Sa verse 13, ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Ano ang pinapadaloy ng Diyos na nagiging dahilan upang ang lahat ay umawit at sumigaw sa galak? Ngayong umaga nang ako'y lumabas sa aming bahay ay sinalubong ako ng ulan. Ako'y napaisip na hindi kailangang magdilig ni Pastor Deborah ng kanyang mga halaman. Totoong maganda ang magkaroon ng maaraw na araw. Ngunit kailangang diligan ang mga halaman. Ngunit kung iisipin nating mabuti ang mga halaman sa kagubatan ay hindi kailangang diligan. Sa totoo lamang, kahit ano pa mga halaman ay kaya nilang mabuhay mag-isa. Ngunit kung ikaw ay mayroong halaman sa iyong hardin, ay kailangan mong magpakahirap na alagaan ang mga ito upang diligan. Ngunit di ko kailanman naisip na sa Dubai, na ang tingin nila sa tag-ulan ay holiday o walang pasok dahil bihira lamang ang magkaroon ng ulan sa Dubai. Dahil kung umuulan ay paniguradong magkakaroon ng baha. Kaya kung nais o kailangan talaga natin ng tubig, ang Diyos ang siyang magbibigay ng ulan. At siya ang magpapalago o magpapaunlad ng lupain. Kaya naman magkakaroon ng magandang ani. Sa verse 8, bunga nitong ginawa mo sa galak ay sumisigaw buong mundo kahit sang sulok nitong daigdigan. Sa 3 talata, ito'y tungkol sa ang buong daigdig ay magdiriwang.
ating iniisip ay ang nais natin na magkaroon ng ani. Kung kaya tayo ay kumakayod ng kumakayod, tingin natin ay marami na tayong nagawa. Tingin natin ay marami na tayong ginagawa. Ngunit sa totoo lamang, kung hindi dahil sa araw, ay maaaring mawalan ng saysay ang bawat nating pinagtatrabahuan. Kung hindi dahil sa tubig, ay mawawalan din ng saysay ang ating pagkayod. Maging ang mga butil ay may sariling buhay dahil ito ay mula sa Panginoon. Ang tubig, ang araw ay mula sa Diyos. Kahit na wala tayong gagawin ay maaaring lumago at maaari pa ring mabuhay ang mga butil. Ngunit dahil nilagay natin ang mga ito sa ating hardin ay kailangan natin pangalagaan. May mga pagkakataon na sa tuwing nakikita natin ang mga halaman nating nabubuhay, tayo ay natutuwa, ngunit kung sila'y na mamatay, tayo ay nalulungkot. Kung may mga bagay sa paligid natin na bigla-biglang namamatay, tayo ay nalulungkot. Ngunit pagdating sa Panginoon, ang nais niya ay ang ibigay sa atin ang lahat at upang tayo ay maging malagaya. Ang lahat ay pagpapala mula sa Panginoon. Tayo ay naghaharap ng maraming mga pagpapala sa buong mundo, ngunit ang pinakamahalagang uri ng pagpapala pa rin sa lahat ay ang ugnayan na mayroon tayo sa Panginoon. Na kaya niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan at tayo ay makadudulog o kaya ay makapaglilingkod sa Kanya. Tayo ay may halaga sa Panginoon, tayo ay Kanyang sinasamahan. Dahil dito ay nais mong paglingkuran o nais mong papurihan ang Diyos. Nais mong maghintay sa presensya ng Diyos upang purihin siya. Nais mong dumulog sa Kanyang templo upang makapaghandog sa Kanya. At dito'y makikita mo na ang lahat ay nagiging mabuti. Ang bawat sitwasyon sa iyong buhay ay nagiging mabuti. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagkakontento. Kung kaya mayroon tayong maayos na ugnayan sa Panginoon, naway tulungan tayo ng Diyos. Kailangan nating panghawakan ang tunay na pinagpalang buhay at magkaroon ng mabuting ugnayan sa Panginoon. Tayo po ay tumayo at purihin natin ang Diyos. Endures forever, praise and praise. His love endures forever. His good is above all things. Forever. God is strong.
Love endures forever. Praise. Love endures forever. God is faithful, forever God is strong, forever God is sweet. God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. God is faithful, forever God is strong. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat dahil ikaw ay laging nasa aming kalagitnaan. Salamat dahil ang iyong pag-ibig ay laging nasa amin. Kahit anumang sitwasyon na mayroon kami, ikaw ay kapiling namin. Ikaw ay aming nasa buhay. Pinapasalamatan at pinapupurihan ka namin.
Mga kapatid, tayo ay magkaroon ng mapagpasalamat na puso at tayo ay dumulog sa presensya ng Diyos. Sa binasa natin ngayong umaga, nais ng Panginoon na makita natin na siya ay mapagmahal na Diyos at tayo'y pinagpalang tunay. Ang nais niya ay patawarin ang bawat nating kasalanan upang tayo'y makadulog sa kanyang templo at makapaglingkod sa kanya, magkaroon ng ugnayan sa kanya. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang sarili sa atin dahil ang nais niya ay pagpalain tayong lahat. Mga kapatid, nais ko kayong imbitahan. Hindi lamang tayo magpapasalamat sa Panginoon, kundi magpasalamat din tayo kasama ang ating mga katabi. Isipin po natin ang mga bagay na nais nating ipagpasalamat sa Diyos, kung paano niya tayo pinatawad, kung paano niya tayo binigyan ng mga pagpapala sa ating mga buhay, at kung paano natin naranasan o paano ang ugnayan na mayroon tayo sa Diyos. Panginoon, pinapasalamatan ka namin at pinapupurihan. Lahat kami ay naghihintay upang purihin ka dahil ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na dumitinig sa aming mga panalangin. Handa kang ibigay ang bawat pagpapala sa amin. Handa kang patawarin ang bawat naming pagkakasala. Handa kang buhayin kaming muli. Lahat kami ay narito upang purihin ka at pasalamatan ka. Dahil ikaw, O Diyos, ang siyang nagpapala sa amin gayong nasa kasalanan kami, kahit na kami may mga pagkakamali, ngunit handa kang patawarin ang lahat ng mga ito. Pinapatawad mo ang bawat naming mga kasalanan. Ikaw ang pumili sa bawat isa sa amin at siyang nagbigay ng bawat pagpapala, kung kaya kami ay nakakaranas ng pagkakontento. Ang nais namin ay pagpasalamat sa iyo ang aming mga buhay.
Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Kami ay umaawit, sama-samang umaawit upang pasalamatan ka at purihin ka. Kami ay mga makasalanan, ngunit ang iyong dugo ang siyang naglinis sa bawat naming pagkakasala. Kami ay nagpapasalamat dahil ikaw ay dumidinig sa bawat naming mga panalangin. Kami man ay nasa lambak o kabundukan ng aming mga buhay, ikaw ang Diyos na nakikinig sa amin. Kami ay nagpapasalamat na gayong kami ay marumi at kami ay mula sa buhangin ay pinili mo kami at tinawag mo kami mula sa kailaliman ng aming mga puso ay pinapasalamatan ka namin. Tayo po ay tumindig at itaas ang ating mga kamay upang papurihan at pasalamatan ng Diyos. Panginoon, ang iyong katapatan ay hindi nagbabago. Nang ako'y nananalangin, nakikita ko na ilan sa ating mga kapatirang narito, sila ay nakasuot ng mga sira-sira at tagpi-tagping mga damit. Sila ay umiiyak. Nakikita ko ang kanilang mga mata na may mga luha at sinasabi na hindi sila kontento. Nakikita nila ang kanilang mga pitaka at do'y walang pera. At naririnig ko ang Diyos na nagsasalita. Marami sa inyo, aking mga anak, kahit na sa iyong buhay ay marami kang kayamanan sa paningin ng iba, ngunit sa iyong espiritu, pakiramdam mong ikaw ay may kakulangan, ikaw ay mahirap. Kahit na marami ka ng mga ari-arian, ngunit sa iyong espiritu, naroon ang pakiramdam na wala kang sapat na pera sa iyong mga bulsa. Kung ikaw ang taong ito, maaari mong ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Nais sabihin ng Diyos sa iyo, hindi ka kontento. Anak, hindi ka kontento. Hindi dahil sa kung anong mayroon ka. Dahil sa iyong buhay ay marami ka ng mga ari-arian o kaya ay pag-aari, ngunit mayroong isang bagay na kulang sa iyo. Kulang ka pagdating sa iyong ugnayan sa akin. Dahil ang ating ugnayan ay malayo.
Sa tuwing sinusubukan mong magkaroon ng ugnayan sa akin, ikaw ay nakakaranas ng mga paghihirap at ng pagsubok. At sa mga paghihirap na ito, sa iyong pagtawag ng tulong ay walang sino man ang nakatutulong sa iyo. Kung kaya naman ikaw ay napupuno ng takot, hindi ka makapagbahagi sa iyong mga katabi. Sa tuwing binubuksan mo ang iyong pitaka, nakikita mo ang kakulangan sa pera. At naroon ang pakiramdam na ikaw ay mahirap. Ikaw ay mahirap. Ayaw mong maging ganito. Kung ikaw ang taong ito, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at manalangin sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, oo, mayroon akong magandang buhay, may asawa, mayroon akong pera, mayroon akong mga anak na nagmamahal sa akin, ngunit bakit ang aking puso ay naroon pa rin ang pakiramdam na mayroong kulang, pakiramdam ng pag-iisa. Bakit? Bakit pakiramdam ko'y walang makatutulong sa akin at sa aking espiritu? Na sa aking pamumuhay dito sa mundo, pakiramdam ko'y napakalayo ng Diyos. Tila ang Diyos ay hindi nabubuhay. Panginoon, pakinggan mo ang bawat panalangin ng aming mga kapatid. Kami ay nanalangin dito para sa mga taong nangangailangan sa iyo, para sa mga taong hindi nakukontento. O maaaring ikaw ay isa sa mga taong laging nagnanais ng mas marami pa. Ang Diyos ay Diyos na nakikinig sa bawat nating panalangin. Buksan natin ang ating mga espiritual na mata. Naway makita ng Diyos ang bawat nating sitwasyon. Naway makita mo rin ang iyong sitwasyon sa marketplace man o sa templo ng Diyos. Ikaw ay nagugugol ng maraming oras sa mga bagay na ito, ngunit wala pa ring pagkakontento sa iyong puso. Panginoon, ang bawat taong nananalangin sa iyo ngayong araw, Panginoon, iyong sinasabi sa kanila na iyong tatanggalin ang tagpi-tagping damit na suot nila. Iyong bibigyan ng pera ang bawat nilang pitaka. Kahit ano pa mang sitwasyon na naroon ka ngayon, ikaw ay hahanapin at pagpapalain ng Diyos. Nakikita ko ang Panginoon na binibigay niya sa iyo ang damit ng katuwiran. Binibigyan ka niya ng damit ng kasaganaan upang punuin ka. Ating isuot ang damit na ito ng katuwiran. Ang pagpapala ng Diyos ay matatanggap natin. Nakikita ko na nilalagay ng Diyos ang kanyang mga kamay sa mata ng bawat isa upang buksan ang ating mga espiritual na mata. At nang ipakita sa atin na tayo ay masagana. Sa espiritu tayo ay may kasaganaan. Tayo ay katulad ni David. Makikita natin ang ating buhay ay puno ng mabubuting mga bagay, puno ng maiinam na bagay. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoong Yesus.
Naway matanggal ang bawat pagkabulag nang makita natin ang kasaganaan sa presensya ng Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng ligaya. Mga kapatid, sa binasa natin ngayong umaga, ito po ay tungkol sa pinagpalang tao. Ikaw ba ay pinagpalang tao? Pinaniniwalaan ba natin na tayo ay pinagpalang tunay? Sabihin natin sa ating sarili na tayo ay pinagpalang tao. Tayo ay pinagpala. Pagpapala na hindi makukuha ng mundo. Kung kailangan pa natin ng mas maraming pera, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi tayo pinagpala. Tayo ay umaabante, tayo ay umuurong, at sa ating pag-abante, tayo ay napagpapala. Maaaring may mga cell member kang nagre-reklamo sa iyo, ngunit tandaan mo na ikaw ay umaabante. Maaaring may mga bagay na nahihiraman ka sa ngayon, o mga bagay na nagpapahirap at nagpapabigat sa iyo. Naway hindi ka maapektuhan ng mga bagay na ito. Tayo ay pinagpala ng Diyos kahit na sa kabila ng bawat paghihirap, tayo ay pinagpalang tunay. Ipanalangin natin na ang lahat ng mga kabigatang ito ay magbabago upang tayo ay makaabante at tayo ay mapagpalang tunay. Panginoon, ikaw ay nangungusap sa amin ngayong umaga na kami ay iyong pinagpala. Kami ay pinagpala. Kami ay pinagpala. Panginoon, buksan mo ang aming mga espiritual na mata. Naway ibigay sa atin ng Diyos ang pananaw ni David na tayo ay pinagpala. Panginoon, naway pakinggan mo ang bawat naming panalangin. Pinili mo ang bawat isa sa amin upang paglingkuran ka at kami ay pinagpalang tunay. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, naway tanggalin mo ang bawat negatibong pag-iisip at negatibong pakiramdam sa aming mga puso. Panginoon, aming dinedeklara na ang lahat ng mga kabigatang ito ay matanggal. Bigyan mo kami ng pananaw ng tulad ng kay David. Ang nais namin ay magkaroon ng pananaw ni David. Pananaw ng kalangitan. Hilingin natin sa Diyos na tayo ay kanyang bigyan ng pananaw ng tulad ng kay David. Panginoon, nais ka namin sa aming mga buhay. Kung tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan, tayo ay mapagpapala. Ang Diyos ang siyang dumitinig sa bawat nating panalangin, sa ating pagbabasa ng Biblia, sa ating pagkikinig sa kanyang mga salita, tayo ay napagpapala. Panginoon, baguhin mo ang bawat naming mga pananaw. Ang iyong katotohanan ang siyang pumasok sa aming mga buhay. Panginoon, kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Ang iyong presensya ang siyang napupunta sa aming buhay at nagbabago ang bawat naming mga pananaw, nagbabago ang aming isip, nagbabago ang aming puso, ikaw ang aming nais. Panginoon, pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin.
Atin pong tanggapin ang pagpapala mula sa Diyos. Naway ang kabanatang ito at ang lahat ng pagpapalang nabanggit dito ay matanggap po natin. Naway pagpalain ng bawat isa sa inyong mga pamilya, sa mga bagay na iyong ginagawa, ang bawat paglalakbay na iyong gagawin ay mapupuno ng pagpapala. Araw-araw, sa bawat pagkakataon ay maaari mong mabilang ang mga pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Diyos. At araw-araw, ang mga pagpapalang ito ay maging pagpapala din sa iba. Na ikaw ay maging sisidlan